Bakit nga ba binansagang pre-love capital in the world ng Japan? At kung good deal ba or pass na lang? Para malaman yan, puntahan natin yung mga luxury store dito sa Japan. At syempre, para mabigyan na rin kayo ng idea kung ano-ano nga bang store yung may mga pinaka-good deal na bags. Ito yung mga listahan ng mga store na pupuntahan natin. Komeo, Okura, Brand of, Daikokuya, Amore, sa Gotemba Premium Outlet. New day, new bag. Nandito tayo sa Gotemba Premium Outlet in Japan. So, if mahilig kang mag-shopping, para sa'yo to. Over 200 stores yung nandito. Grabe, from YSL, Dior, other non-luxury brand like Samsonite, Ralph Lauren. Ang dami. Actually, sobrang dami. Hindi enough yung one day mo. It's like a Disneyland para sa mga mahilig mag-shopping. May map sila na ibibigay. Ito yung map. Kasi sobrang laki niya. Yan. So, lahat ng brands na gusto mo nandito. Diba? Sobrang laki niya, kaya kailangan ng map. I think you need one whole day here to spend kapag may hilig kang mag-shopping kasi lahat from RTW, shoes, bags, mga discounted items. Pero ang wala lang dito are the classic bags. Yung mga nandito, yung mga seasonal bags lang. Kasi nga, it's an outlet. So, mga out-of-season style yung nandito. Pero sulit pa rin and worth it na pumunta dito. Actually, nung pumunta kami dito last time, kinulang yung one day namin. Located siya sa base ng Mount Fuji. So, kapag maganda yung weather, pwede mo makita yung Mount Fuji from here. So, tara, let's go there! Gets ko na kung bakit dream destination ng marami ang Japan. Hindi lang siya maganda sa pictures, sobrang linis, organized, peaceful, and convenient sa pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw yung taong gusto ng maayos na sistema at tahimik na lifestyle, may isip mo talaga sana ganito rin sa Philippines. So, nandito tayo sa Shinjuku and we're checking some pre-love store here. So, yung first is the Daikokuya. Tapos, sarap niya is Komeo. Komeo is one of the largest pre-love store here in Japan. Right? This is 2 floors? 2 floors. How many branches do you have in Japan? 20 branches in Japan. So, yung prices nila, quite reasonable naman. There are some pieces na mahal, pero meron ding mga good deals. So, medyo few lang yung selection nila for Hermes. Ito lang yung Hermes nila. And mas marami yung mga Louis Vuitton and other brands. So, ito naman yung sa Chanel. So, magaganda yung mga bags nila dito actually. Even pre-love sila, pero marilis. Kahit the vintage ones look very pristine. Actually, yung Japan is known for vintage pieces. And clean bags. Clean bag. Like and dito. authentic bag. This one, yung classic flap. That's 898,000 Japanese yen. Mga 330,000 pesos. Tax-free. So, ngayon pala yung policy nila, hindi ka na magpapa-refund sa airport. Diretso na siya na tax-free. When you're checking the price pala, always check yung mas mababang price, yung naka-red na font, that is tax-free. Kapag ano ka kasi, tourist, automatic tax-free. Nandito tayo sa Okura, another pre-love store here in Japan. So, check natin yung mga prices nila, if good price. Medyo mataas yung price nila dito sa Okura, compared dun sa Daikokuya sa Shinjuku. Actually, yung sa Komeo din kanina, may mga good deal akong nakita. Pero dito medyo mataas eh. Actually, sa dami ng mga pre-love store here sa Japan, kailangan mo talagang i-check isa-isa. Kasi may mga store na parang feeling mo mahal, pero sa ibang item naman nila mura. Like dun sa Daikokuya, meron kaming na spot na mura, meron namang iba mahal. So, ganun din sa Komeo, may nakita kaming good deal, meron kaming nakita na hindi okay yung price. Sobrang dami naman actually. So, bawat kanto. Actually, meron pa dun. Ang dami. So, mag-check pa tayo ng 2 more stores. Isang Brand of and isang Rinkan. Check natin yung prices doon. And hopefully, meron pa tayong maabutan sa Ginza Xiaoma. Check din natin yung mga prices nila. Dito sa Ginza, dito yung mga big brands. Like, yan, Coach, Prada, Bottega. Ang cute ng Bottega. Yung building nila, yung sa bags din nila. Pero alam ko sila itong Hermes na ito sa architecture. Yung Hermes. Hindi lang siya masyadong visible. Parang the way it was. Parang aura ba naglalakad? Tayo sa Brand of. Let's check kung okay yung mga pricing nila dito. Ito, petit, timeless tote bag. Mag-GST na yung price. This is a vintage square mini na bag. Rare to. Kasi ngayon yung nilalabas na ng Chanel is lambskin.
So this one is rare. Yung square na mataas pa siya. Yung malaking square mini. Tapos in 24 karat gold hardware. Pero medyo pricey din eh. 456,000 in pesos. Rare kasi na merong vintage na caviar. Normally pag vintage pieces, they are all lambskin. Pero one time nakasell kami sa First Maison ng vintage na caviar, classic flap small way back in 2021. Kung alam ko lang na sobrang tataas yung price. Sana pala hindi ko binenta. Na-sell lang siya that time around 180,000 pesos. Sobrang jackpot nung nakabili nun. And isa siya sa mga suki natin. Ayan, done na tayo sa brand off. Next naman is another store. So si Amore talaga is more on vintage. Yun talaga yung specialization nila. Ang daming Louis Vuitton. So Louis Vuitton naman tayo for the Louis Vuitton lovers. So these are all out of season style na. Sa mga discontinued na sila. This is 198,000 Japanese yen. 74,000 for this model. Yung old version na Nano Speedy, yung wala pang strap. So this one is 168,000 Japanese yen. Around 62,000. Pwede na din siya for 62K. Kasi yung bagong version ngayon ng mga Nano Speedy, around 90,000 and above. Dito inspired yung design ng bagong pochette métis eh. Diba? Kahawig niya. So this is 178,000. May long strap pa to. Oh, 66,000 pesos lang. Good price. Tax included. So less 10% pa for tax-free. So around 60,000 in pesos. 2,180,000 yen. 815. Medyo mahal yung mga pricing nila dito. So this is the elongated version of the famous Birkin. They just call it Hack, hindi daw Birkin. Hack size 32. To be honest, hindi siya magandang place pag naghahanap ka ng good deals. Isa rin siya sa reason dahil sa sikat siya is because biruin mo naman. Kim Kardashian nakapunta na rin dito and marami pang celebrities. Marerecommend ko ito for collectors, maybe not for resellers because if your goal is content, premium sourcing, rare Chanel, or a personal dream bag, Amore is good. If your goal is buying low and reselling with margin, be very strict. So natapos na tayo sa checking ng mga pre-love store dito sa Japan. Grabe, ang saya. Ang daming mga rare items here in Japan. So, sobrang laki talaga ng collection or ng mga items, selections dito sa Japan kasi nga, puno ng mga pre-love store here in Japan. So, if you're looking to invest in your pre-love bag, Japan talaga is one of the best destination. And I think they are the pre-love capital in the world. Kaya sila pre-love capital kasi naman dikit-dikit eh, di ba? No, sis? Ang dami talaga. Maglalakad ka lang dito sa Ginza. Ikaw yung bibigay. Ikaw na yung bibigay. Overall, this is my guide according to your needs. Screenshot nyo na lang. For business resale sourcing, follow this order. Komeo, Brand Off, Okura, Watch Nyan, Daikokuya, Amore, Rinkan. For personal collection rare vintage bags, ang order is Amore, Komeo, Brand Off, Okura, Watch Nyan, Daikokuya, Rinkan. Kayo, anong best option store nyo in Japan?